Sa ibang balita naman, maaaring si dating House Speaker Martin Romualdez sa maging susi upang mas tumibay at makumpleto ang mga pahayag ni na resigned Congressman Zaldico at nooy Brave 18. Ito'y sakaling totohanin ng kasalukuyang administrasyon ang plano nitong panagutin ang mga sangkot sa umano'y korupsyon sa loob mismo ng gobyerno. Alamin kung sino ang may sabi sa report ni Almar Forzuelo. Atas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling SONA patungkol sa pagpapanagot sa mga tunay na responsable at nasa likod ng malawakang korupsyon sa loob ng gobyerno. Nagugat ang pahayag ng Pangulo matapos batikusin ng publiko ang umano'y napako na namang pangako na mapapanagot ang mga tunay na nagnakaw ng pondo ng bayan. Kung matatandaan, ilang taon na ang lumipas, ngunit wala pa rin napapanagot ng malalaking personalidad o mga umano'y nasa likod ng korupsyon sa bansa, bagay na pinagtataka ng maraming Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Ombudsman para opisyal na maisampa ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa dating Defense Chief na si Norberto Gonzales, sakaling totoo ang sinasabi ng administrasyon na sasampahan ng kaso ang pinsan ng Pangulo, posibleng ilahad umano ni Romualdez ang nalalaman niya tungkol sa iba pang sangkot at nakinabang sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Pagka nagsimula sila, kunyari, papailan ng kaso, na totoo si former Speaker Romualdez, ay patay na. Kasi hindi naman tatahimik si Speaker Magsasabi ng katotohanan yan. Pag nagsabi ng katotohanan, damay ang buong Kongreso, damay ang opisina ng Presidente, o yung iba pa ng mga opisyalis dyan na tumitindig sa mga nangyayari yan. Damay lahat yan. Paliwanag pa ng dating kalihim kung magkataon na mapapanagot si Romualdez, maaari umano nitong patibayin ang mga pahayag ni resigned Congressman Zaldico at ng Brave 18 tungkol sa umano'y maleta scheme at kung paano umano nangyayari ang malawakang korupsyon sa bansa. Pero yung sasabihin ni Zaldico, sasabihin ni Speaker Romualdez, at yung sinasabi ng ilan pa, kunyari yung mga dating mga Marines, magkakadugtong-dugtong yan. Kaya in a sense, pagka nagsimula na si Speaker Romualdez, ay talagang lalabas ang tunay na katotohanan sa nangyaring korupsyon. Kung matatandaan, matagal nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang nagdedesisyon patungkol sa budget na tinukoy niya sina Zaldico at Martin Romualdez. Samantala, sinabi naman ni Gonzales na hindi naging impresibo sa mga Pilipino ang mga sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, lalo na ang pahayag na mapapanagot si Romualdez dahil alam umano ng mga Pilipino kung sino-sino ang nasa likod ng korupsyon. Pag tinignan mo, talaga namang parang may rehearsal yun Parang gusto lang matapos ng papalakpakan siya ng taong bayan. Pero palagay ko hindi nagsucceed si Pangulo. Ang taong bayan, medyo alam na lahat ang nangyayari na masama. Kaya iniintay nila ang resulta niyan. Nilinaw naman ni Gonzales na kung hindi babaguhin o papalitan ang gobyerno, patuloy umanong magiging problema sa lipunan ng korupsyon. Tanggap na naman ng taong bayan na yung nangyaring korupsyon sa atin ngayon ay talagang hindi mo kayang i-imagine Napakalawak, napakalaki ng pagnanakaw at saka for the first time, napatunayan na hindi individual na miyembro ng gobyerno ang kumap. Ginamit ang buong makinarya ng gobyerno para magnakaw. Yan ang talagang nangyari sa atin ngayon. Hindi nangyayari noon yan na nakita na gobyerno pala ang nagpaplano ng pagnanakaw, buong gobyerno. Ayon pa kay Gonzales, kung nais ng mga Pilipino ng pagbabago, dapat baguhin ang kasalukuyang gobyerno. Sa huli, nababahala ang dating opisyal na kapag nagpatuloy ang korupsyon at naging normal na lamang ito, maaaring hindi na umanutunay na maging malaya ang bansa. At kung sasabihin ko lang ulit, itong tungkol sa korupsyon, hindi natin mabibigyan ng hustisya yan hanggat hindi natin pinapalitan ng gobyerno. Ang masaklap niyan, ako kasi tingin ko sa election sa 2028, kung hindi magkakaroon ng mga fundamental na pagbabago, di dating gawi, dadayain, babayaran ng mga kalaban. Ginagawa na nga ngayon Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo,
SMNI News. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang huling 5 tripulanteng Pinoy ng MV Europe I or 1 matapos silang i-repatriate bago pumasok ang barko sa mga itinalagang high-risk at warlike areas sa Northern Black Sea. Samantala, matagumpay naman pong idinaos ang 11th Japan Summer Camp 2026 ng Kingdom of Jesus Christ sa Japan na dinaluhan po ng mga miyembro, workers at bisita mula sa iba't ibang komunidad. Sa ilalim po ng temang Love in Action Across Cultures, ipinamalas ng mga kalahok na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nakabatay sa pagkakapareho kundi sa iisang layunin, ang maglingkod, magmahal at mamuhay ayon sa kalooban ng makapangyarihang Ama. Narito ang special report ni Paul Montibon. Dito sa Japan, hindi lamang sama-samang nagtitipon ang mga miyembro at manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ para sa isang makabuluhang Summer Camp 2026, kundi ipinapakita rin nila ang pagmamahal at pagkakaisa ay walang kinikilalang hangganan. Sa temang Love in Action Across Cultures, tampok ang pagkakaisa ng KOJC community at Filipino community sa Japan sa pamagitan ng fellowship, mga aktibidad at sama-samang pagpapakita ng malasakit at pagmamahalan sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Apat na teams ang nagtipon upang ipakita hindi lamang ang kanilang talento, kundi ang espiritu ng pagkakaisa at pagkakapatiran na namayani sa buong summer camp. Kabilang dito ang Team Judah o Purple Team mula Ibaraki at Saitama, Team Joseph o Green Team na kumakatawan naman sa Filipino community, Team Reuben o Blue Team mula Tokyo, at Team Benjamin o Yellow Team mula Osaka at Nagoya. Sa grand opening pa lamang, dama na ang excitement at fellowship ng bawat grupo. Patunay na ang magkakaibang kultura ay maaring magsama-sama kapag iisa ang puso at layunin. Kasunod dito, naging makulay ang iba't ibang kompetisyon na nagsilbing pagkakataon upang maipakita ng mga kalahok ang kanilang talento, kaalaman at teamwork. Sa MANA competitions, sinubok ang kanilang kaalaman sa Bible Countdown at Bible Telephone, mga aktibidad na naglalayong palalimin ang pagpapahalaga sa salita at sa mga aral ng dakilang Ama na itinuturo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Samantala, sa Ikebana competition, ipinakita naman ang creativity at pagkilala sa kulturang Hapon sa pamagitan ng masining na flower arrangement.